Ano siya? Dito na lang. Oh, sige, go. Dito si Jer. Bilis. Kwento ni Sisa. Bawal ngumiti, ah. Ako pwede. Bawal din. Reza, bilis. Kwento ni Sisa. Doong malayo sa pueblo, isang oras ang layo mula rito, nakatira ang ina ni Basilio at Crispin, asawa ng isang lalaking walang puso na nagsisikap mabuhay para sa mga anak. Samantalang ang asawa ay palaboy at nagsasabong. Ang kanilang pagkikita ay madalang na madalang, pero laging puno ng mga pasakit. Nalimos na nito ang kanyang kakaunting mga alas para sustentuhan ang mga bisyo nito. Hindi kasing gulo eh. Sige na. At nang ang naghihirap ng Sisa ay wala nang pag-aari pa para sustentuhan ng mga kapresyo ng kanyang asawa. Nagsimula na kung gayon ang pagmamaltrato sa kanya. Mahina ang karakter ni Sisa, mas pinapairal ang puso kaysa pag-iisip. Ang tanging niya alam ay ang umibig at ang umiyak. Para sa kanya, ang kanyang asawa ay ang kanyang Diyos. Ang kanyang mga anak naman ay ang kanyang mga anghel. Ang lalaki na alam kung hanggang saan siya minamahal at kinakatakutan ay kumikilos din tulad ng mga huwad ng Diyos. Bawat araw siya ay mas nagiging malupit, makahayag, palapigil. Nang gabi iyon, sa pagitan ng alas 10:30 at alas 11, habang nagliliwanag na ang mga bituin sa langit, nakaupo si Sisa sa isang bangkong kahoy, nakatingin sa ilang mga sanga na nag-aapoy sa kanyang kalan. Binubuo ng mga batong buhay na humigit kumulang ay kwadrado ang mga hugis. Ang kanyang mga mata na tulad ng kanyang kaluluwang ipinamana niya sa kanyang mga anak. May piling matang mahaba at may lalim na tingin. Matangos ang kanyang ilong, ang kanyang mga putlang labi ay magagandang hugis. Siya ang tinatawag ng mga Tagalog na kayumangking kaligatan. Iyon na nga, marela pero may malinis at purong kulay. Kahit sa kanyang kabataan, sinisimula na ng lungkot o siguro ng gutom. Simple lang ang ayos ang kanyang buhok, walang mga ipit at paineta. Hindi na pa rin sa manok mo. Bakit mo ako sa bandalay? Ano ba yan? Nagtagal? Ano ba yan? Kung araw niya iniisip ang mga kasiyahan ng gabi, alam niyang uuwi ang kanyang mga anak. At iniisip niya ipaghahanda ang mga ito. Bumili siya ng sardinas at tumita siya sa kanyang maliit na hardin ng kamatis. Dahil alam niya ang mga ito ang paboritong pagkain ni Crispin. Bumili siya sa kanyang kapitbahay, ang si Piloso Potasio, na nakatira may kalahating kilometro ang layo mula sa kanyang bahay. Bumili siya ng tapang baboy damo at isang hita ng patong bundok. Ito ang paboritong pagkain ni Basilio. At puno ng pag-asa, nagsaing siya ng pinakamabuting bigas na siya mismo kumain sa bukid. Tunay na nga ang hapunan iyon para sa pobreng bata, isang hapunan para sa mga kura. Pero dahil sa isang mas mapagkakataon, dumating ang asawa at ito ang kumain ng kanin. Tago mo nga itong manok natin. Kahit saan, bilis! Ilalim na kama na gito. Ayun sila na ulan yan. Tapos, kain. Bilis. Walang sinabi si Lisa kahit ano, gayon, naisip niya na parang siya mismo ang kinakain ito. Nang nabusog na ito, naalala magtanong tungkol sa mga anak. Dahil doon ay nakumamiti ni Sisa. Ngiti-ngiti ka pa eh. Ipangako sa sarili na hindi na siya kakain ng gabing iyon. Dahil ang natirang pagkain ay hindi magkakasya sa tatlo. Nagtanong ang ama tungkol sa mga anak. Kasi mga anak. Sa kumbento, pauwi sila mamayang gabi, sabi ng Piloso Potasio. Gabi na naman. Nagtatrabaho sila eh. Anong pakinig ko sa trabaho nila? Para din sa Hindi sila akin dito yun. para tumulong dito, di ba? Hindi sila dito para tumulong. Nasalita ka. Asa na yung manok? Ay, nabilis. Mas mahal ko pati. Alis na ako. Tapos ipungan. Ay, wait lang. Tiran mo ko ng piso sa sweldo ng Basilio. Clark. Ang mga sakristan. Ito na, dalawa na. Napagbintangan na magnanakaw si Crispin at Basilio. Uy, okay mo. Sarding!
piniagang umuwi na maaga na sa Crystal Mayor. Habang nag-uusap, usap po yun. Usap na po. Go. Sino babae yung isa? Sino si Basilio? Nakita sila ng sa Crystal Mayor at bigla kinila si Crispin. Sino ba si Basilio? Hoy! Binugbog niya sa Crystal Mayor sa isang kwarto si Crispin. Narinig ni Basilio ang mga sinawan niya at nakapatid. Walang nagawa si Basilio at biglang umalis. Wala kang magawa. Wait lang! Pulis sa bahay nila. Sila mag-isa. Si Basilio. Halos hindi pa nakakatapos si Basilio, pasura itong napsubsob sa mga bisig ng kanyang ina. Isang sinapaliwanag na panlalami ang sumaklot kay Sisa sa pagkakitan dumating ang anak na nag-iisa. Mga table. Huwag po ang matakot. Manila! Si Crispin? Masaya ka pa. Uy, pa siya. Boy ka siya? Itinaas si Basilio ang kanyang tingin sa kanyang ina. Uy, si Crispin. Iniwan mo siya sa kumbento. Tumayin at natulog si Basilio. Kumain. Tulog. Basilio? Tulog na. Basilio! Natulog. Uy, ano ka ba? Meron pa yan. Wala na ginit. Hindi pa. Natutulog ka pa pag Tulog ka lang. Ano ka ba? Tulog ka pa pag nagising mo. Halatang hindi mo alam yung kwento ng movie. Ano ba yun? Natulog na nga si Basilio. Ang kwento na isang ina. Ayan. Patakbong umuwi si Sisa sa kanyang bahay. Ay, bahay mo doon. May kaguluhan ng pag-iisip na nalilikha sa atin. Kapag sa gitna ng isang disgrasya, ay makikita natin iniwan tayo ng lahat at tinakasan ng ating mga pag-asa. Sa gayon, kung makakita tayo ng isang munting liwanag sa malayo, patakbo natin ito ang pupuntahan. Pahabulin natin ito at hindi importante kung sa gitna ng daan ay bumukha isang abismo. Katulad dati. Gusto na ina na iligtas ang kanyang mga anak. Paano? Hindi itanong ang mga ina ng mga paraan kung paano kung nanganganib ang kanyang mga anak. Desperado siya tumakbo. Tinutugis ng mga takot at makakakilabot na ang mga isip. Ikinulong na kaya nila ang kanyang anak na si Basilio. Saan tumakas si Crispin? Tapos, Ang tagal naman mo to. malapit sa kanyang bahay, naaninag ang mga kapasete. Sa patulog. Kapasete ng dalawang sundalo sa ibabaw ng bakod. Sinundo siya ng sundalo. Naiwan si Basilio sa kanilang tahanan. Samantalang si Isa naman ay pauwi pa lamang galing sa kumbento. Isa. Habang si Isa naman ay pauwi galing sa kumbento. Saan? Dumating ang mga gwardiya sibil sa kanilang tahanan. Nakita si Basilio at tinugis, ngunit nakita at narinig sila ni Basilio at ito ay nakatakas. Si Sisa naman ay nakita ng mga gwardiya sibil at hinuli. Oh! Dinala nila ito sa kulungan at ikunulong. Sila kita sa kulungan. Ikaw ba ang ina ng mga magnanakaw? Ay, Blackie. Magnanakaw? Blackie. Wala akong anak na mga magnanakaw. Meron. Yung mga sakristan na kumuha sa kumbento, mga nagnakaw, hindi mo sila mga anak? Mga anak ko sila, ngunit di sila magnanakaw. Magnanakaw sila. Meron mga ebidensya na kung Ano yun? Anong ebidensya? XXX.
Sinabi na ito sa Alperes at pinakawalan si Sisa. Investigador. Adit ka na ng boy. Alperes. Sino Alperes? Ay, bilis-bilisan. Pinakawalan niya si Sisa. Nang napakawala na si Sisa, lumipas ang 6 na buwan, Baliw. Nagpalit ka na baliwan din. Bakit alam mo? Pinag ko tumubig ko. Ito ni manika mo. lumipas ang 6 na buwan, Baby. na periodo na ito, kakahanap sa kanyang mga anak na sina Sisa at Basilio. Sisa at Basilio. Tayo nila mo yun. Bobo. Sisa at Basilio! Kalukat ko na rito na to. Ayun. Crispin! Basilio, mga anak ko! Wala na, patay na. Saan na kayo mga anak ko? Ilayo si John. Basilio? Sabi mo yung aso. Hi, Blacking. Yung aso ko. Yung aso birtuos ang Bakit po dito? Doon pa? Crispin! Basilio! Alam niyo po ba nasan yung mga anak ko? Sino ka? Di namin sinabi. Sino ka? Ayun, nakita ko. Mga anak ko, nakita niyo pa sila? Wala dito sila. Susunog na. Sinayin mo. Nandito ba sila? Nakitulog. Mga anak ko! Crispin! Basilio! Uy, nandito ako. Ganyan lang. Dapat na. Pero nakalagay dito. Upo ka, upo ka. May gulong pa naman. Boy, gulong. Baliw na, baliw. Gulong, boy. Baliw ako. Tawa-iyak, tawa-iyak. Iiyak, tatawa. Yun ka na dapat. Then. Okay na po. Next. Next! Hello, spin! Una ka Ano ba?